Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid, yung ating church sa Paisawan, Bagak, Bataan. No? Kamusta na po kaya sila ron? No? Marami po siyang nagkakasakit ngayon. Palagay ko po dahil sa biglaang pagbabago ng panahon. No, ha? Binabati ko rin yung ating lahat ng mga senior citizens. No? At yung mga, siyempre, mga kabalikat natin sa ministeryo, lahat ng mga manggagawa. No? At doon naman sa mga nanonood sa labas, yung patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel. No? Sana po ay patuloy kayong manood regularly every Sunday. No? Bago po tayo magsimula, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Yumuko tayo. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Mahal na Ama sa langit, tulungan mo kaming labanan ang mga makasanlibutang umiiral sa ngayon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumayong matatag sa aming pananampalataya na may gabay ng iyong salita. Naway baguhin ng iyong espiritu ang aming isip at puso na panatilihin kaming naiba sa mundo. Sa simula ng araw na ito, ilayo mo kami sa mga makasanlibutang bagay. Baguhin mo ang aming mga isipan sa pamamagitan ng iyong katotohanan upang hindi kami makiayon sa takbo ng sanlibutan. Bigyan mo rin kami ng pangunawa upang makilala ang mga makasanlibutang tukso at lakas upang labanan ang mga ito. Naway gabayan mo kami ng iyong pagmamahal at banal na presensya sa aming mga iniisip, salita at kilos. Tulungan mo ang iyong lingkod na paniningin ng patuloy ang iyong liwanag sa gitna ng dilim. Panatilihin mo akong mapagpakumbaba, umaasa sa iyong karunungan at tapat na kalooban. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mukhang ano na po, naamoy niyo na ba yung mga amoy ng mga lechon, mga hamon, no? Hindi naman masamang mangarap no? Pero hindi naman din kailangan yan. Marami ho nagkakasakit dahil sa sobrang sarap ng pagkain. No? Sa ating teksto ngayong umaga, mapapansin natin ang mahigpit na utos na ito, no? At ito yung sinasabi ng aklat. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen po ba? Kailangan maunawaan natin ang ibig sabihin ng salitang makiayon. No? Ano ang kahulugan nito sa iyo, kapatid? No? Paano natin iuugnay ito sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay? No? Paano din natin, paano tayo kikilos sa ganitong larangan ng buhay? Kailangan nating maintindihan mabuti yung pong konsepto ng salitang makiayon. No? Hindi lang upang maintindihan natin sinasabi ng Apostol Pablo, kundi dahil sa pakikiayon sa sanlibutan ay may dalang panganib sa buhay nating lahat. Mapanganib po yan. No? So ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagtuturo na hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Yun po yung maliwanag na mensahe ng aklat. Lalo-lalo na sa kapanahunan ngayon. Kabi-kabila ang mga tukso. No? Ang mga bangko, walang tigil sa kaka-text sa'yo at gusto kang pautangin. No? Nag-o-offer sila ng pautang. Alam nila yung season. No? Gusto nila umutang ka para, alam mo yun. Yung, alam nila yung mga tao ay December ngayon ay namimili at marami ang mga may mga plano sila, anong bibili nila for this year, sa Christmas na ito, ano ba ang bibilihin, etc. No? Yung mga masisipag na lending institution, panay din ng text sa mga tao. No? So, ang pakikiayon po sa sanlibutang ito ay nakalilikha ng malaking problema po sa atin, particularly sa mga mananampalataya. No? Hindi lang sa atin, maski sa iba. No? Doon sa buong layunin ng Kristyanismo. No? Doon nakabatay lahat yan. Kaya ang temang ito na ating tatalakayin ay upang maisabuhay ng wasto ang pangaral ni Apostol Pablo. At sa isang banda, masuri din naman natin ang konsepto ng pakikiayon. Makinig tayo at saliksikin natin
at pag-aralang mabuti ang paksa ngayong umaga na may pamagat na The Crisis of Conformity. No? Ano pong krisis ang ating matatamo kapag tayo ay nakiayon sa sanlibutan? No? Conforming to the Word poses spiritual, emotional, and relational crisis. No? May krisis ba kapag umayon ng isang Kristiyano sa paraan ng sanlibutan? Ang sagot po ay meron. No? Ito ay maaaring humantong sa spiritual crisis. At kailangan maunawaan nating mabuti, no, ang mga potential na kahinaan nito. Hindi tayo aware eh. Minsan kasi nadadala tayo ng season, ano? Para bang meron tayong inaasam-asam sa panahong ito na kailangang matamo natin, no? At parang ang daming mga taong nag-i-struggle pag dumadating na po yung Kapaskuhan, no? So, isa-isahin natin. Roman number 1, understanding conformity. Ibigay natin yung definition nito, no? Ano po ba ang ibig sabihin itong conformity? Sino mang umaayon sa padron ng sanlibutan. Alam niyo naman yung sanlibutan ito ay meron pong padron at yan po yung kinikilusan ng mga tao sa ating lipunan, no? Ang pakikiayon ay ang pagsunod sa isang individual o grupong mga tauhan ng lipunan. Halimbawa, yung pagnanais nating gumaya sa iba, no? Uy, meron silang ganun, ha? Sana tayo meron din, no? Yan po yun, no? Hindi angkop na pananamit. Dahil gusto mo lang gumaya, gusto mong masabi na nasa uso ka, no? Ginagawa kahit di naman bagay. Nakikilahok sa pagpapakalat ng mga hindi mabuting balita, no? Yung paggamit ng social media na nagdidikta ng pagpapahalaga sa sarili. Marami pong problema ito. Pakikilahok sa mga tradisyon na salungat sa mga turo ng Biblia tulad ng umiiral at nakikita natin ngayon, no? Yung pag pumasok ka sa mall, talagang wow, ganda, no? Liwanag, may music, ang mga tao ay talagang rush sila, nagmamadali, may kanya-kanyang hawak na supot at kung ano shopping sila, no? Pero pag naman paglabas mo ng mall, parang fantasy land lang eh. Parang hindi totoo, no? Parang pumasok ka sa isang pantasya, no? Pag nakasakay ka na sa jeep at mausok at mainit, doon mo matatansya na hindi ito yung gusto mong season, no? Hindi ito yung pangarap mo, no? So, yung pakikilahok sa mga tradisyon, na kahit na nga yung mga Christian Commission, alam naman nilang salungat sa Biblia, pinipilit pa rin na, sige, para makagaya lang, no? Para masabing sila rin ay nakikiisa sa anumang selebrasyon na ginagawa ng sanlibutan. Tinatangkilik rin ang mga ideya na umiiral, yung moda, paraan ng paglalakad at pagsasalita, nakikisabay, no? Ano pa? Sa makatwid, ang isang conformist o nakikiayon ay taong natatakot na maging iba sa karamihan. No? Nais na gumaya o maging katulad ng iba o yung meron sa iba, meron din siya. No? So, yun po yun. Itatanong nyo, anong epekto nito sa isang Kristiyano? Meron bang effect ito? Well, unang-una, there will be a loss of spiritual identity. Pakinggan mo mabuti ito, no? Hindi tayo aware, no? Because compromising biblical values can cause confusion in a Christian faith and purpose. Nakakalito yan para sa iba. Pinagmamasdan tayo ng tao, alam nilang Christian tayo, pero alam mo ba, hindi naman sila makakita ng pagkakaiba sa kanila, no? Kasi, di nga, nakikisayaw tayo. Ikalawa, posible yung separation from God. Pwede ba yun? Posible ba yun? Posible po. No? It is not a joke. No? Ang pakikiayon sa mga sanlibutang gawain ay maaari pong maging dahilan, no, upang mapalayo tayo sa Diyos. Gaano katotoo ito? Basahin po natin ang sinabi ng Apostol Santiago
sa Kabanatang 4, mula 4 hanggang 5. Ang sabi niya, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasalutan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Gusto ng Panginoon, dedicated tayo sa Kanya. After all, siya naman ang lumikha sa atin eh. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Di ba? Pagka may sakit tayo, siya rin naman ang nagpapagaling. Sa Kanya tayo tumatakbo pagka may mga pangangailangan tayo. Sapat na yun eh. Pero ba't ganon? Kaya kita nyo, ang sakit na sinabi ni Apostol Santiago, mga taksil. Ano yun? Ang isa salitang malalim o mababaw sa taksil ano ba yun? Mga traidor. Matapos kayong mabuhay, matapos kayong binigyan ng buhay, ganyan ang gagawin nyo, mga traidor kayo. Parang ganun po yan. Kita nyo, sakit nun, ano? Mga taksil, no? Kasi sisirain ito yung mga bagay na napagtagumpayan na natin sa buhay natin. Balikan mo yung mga unang araw mo sa Kristyanismo. A month prior to your conversion, balikan mo. Nag-i-struggle ka nun, dami mong problema nun, di ba? Sa trabaho, sa bahay, di ba? Sa community. Ang gulo ng buhay. No? Ang daming utang, hindi mabayaran, sangkaterbang problema, hindi pagkakasundo sa tahanan. No? Yung mag-asawa, laging pera ang... Yun ang dynamite sa bahay, yung pera. Pagsabog nun. Di ba? Balikan mo yun. Tingnan mo yung kalagayan mo ngayon. Siguro hindi pa ganap yan. Siguro hindi pa naman perfect talaga yan. Dahil wala pa naman perfect eh. Walang perfection sa lupa eh. Pero makikita mo, napakalaki na ng binyahin ng buhay mo. Malayo na. Ngayon, marunong ka na gumawa ng mga bagay na tama eh. Dati hindi eh. Kung ano yung intuition mo, yun na lang yan eh. Di ba? Ang dali mong papayagin sa mga bagay na hindi maganda, di ba? So, ano pa ang pwedeng mangyari ito? Pahihinain po nito ang mga pamantayang moral sa mismong mga testimonya mo. Alam mo, you're giving your testimony in front of public, no? Hindi sila naniniwala sa testimonya mo. Sirang-sira ka. Kasi kilala ka nila eh. Alam nila yung ginagawa mo. Yung, alam mo, seryoso pagdating sa sanlibutan, alam mo yung ganon? Hindi ka panipaniwala. Fake. Fake yan. No? Hihina ka yung spiritual life mo na dating tumatatag at malakas na, hihina unti-unti yan. Kaya yung pakikipagkompromiso sa pananampalataya ay maaari pong humantong sa kahinaan, sa kasalanan at tukso. Parang ganun eh. No? Isa po ito sa pinakamatinding struggles ng maraming Kristiyano ngayon. Tingnan mo sila, parang mukhang okay na, pero ang dami pa rin. Kasi ang pakikiayon sa libutan o sa mas maliwanag na kahulugan ay ang pakikipamatok. No? Tingnan natin ang letter B. Conformity in our society. No? Nakikiayon ka. Ayan ang takbo ng lipunan eh. Di ba? Para, no? Ano po nangyayari? Dahil sa napakalaking pressure, umaayon ang tao sa mga standards o pamantayan ng sanlibutan. Nakikiayon ka lang eh, para walang problema eh, no? Mahirap kasi, andito ka, ando sila lahat, nakatingin sa'yo, di ba? Parang, oops, dapat doon ako. Ganun po yung pakikiayon. Wala siyang paninindigan. Hindi siya tumitindig sa tamang kaisipan. Ang iniisip niya, yung maaaring sabihin sa kanya ng tao. Nakikiayon siya. No? Very timely itong message na ito eh. Kasi alam niyo, maraming gumagayak na sa atin ngayon eh. Na-excite na, no? Lalo yung mga kabataan. No? Doon sa mga hindi inabot ng mga unang aralin namin nung araw. No? Parang, you feel the excitement. No? Parang, ano kaya meron? Lalo na yung mga lumalaking bata ngayon sa church. Mahabang panahon natin hindi natalakayan tungkol dito, kaya magandang paalala ito para bago sila mahulog dyan. No? So, ang pakikiayon
sa sanlibutan, ay talagang hindi po makakatulong sa atin yan. Ang talagang kailangan gawin natin yun ay tumindig tayo sa katotohanan. No? Ako, wala nang dahilan para bumalik pa ako sa dati. Ano? Anong babalikan mo? Sige. Saan ka babalik? Di ba? Conformity in our society. Dahil sa pressure, yan na ang nangyayari. No? Maski nga yung mga tao nasa hustong gulang na nakikisawsaw pa at nakikiayon pa. Parang hindi, walang pinagkatandaan. Tanda-tanda mo na, isip bata pa. No? Na-excite. No? Mas nagbibigyan pa ng excitement yung bonus kaysa sa mga answered prayers niya. Huwag mo ipagpapalit yun, kapatid. Nako. Yung bonus pagdating sa iyo noon, ubus din yun . Pero yung ginagawa ng Diyos, tangdaan mo. Alisin mo mata mo dyan kasi marami sa atin dito, marami na rin karanasan. Ako po, napakarami kong karanasan. Naisishare ko nga sa mga kapatid yung mga karanasan ko . Hindi ko pinagdadamot yun . Good and bad, sinasabi ko sa kanila kung ano nangyari sa akin. Kasi aral po yun . Walang eskwelahan o college na kukuha ka ng degree para matutunan mo lahat ng bagay na to. Yung karanasan talaga yan. Kita nyo? Yung mga kabataan, kadalasan, mababa na yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Yung pangkat ng kabataan, sa pangkat ng kabataan nun, malayo. Malayo. Nakita ko paano nag-deteriorate yung faith ng marami sa panahon. Kasi ang dami ng distraction ngayon . Sobra-sobra. Hindi na nag-iisip . Basta sama ka na lang. Wala nang problema. Itong mga batang ito, they want desperately to be accepted and esteemed by others. Piniplease nila . Marami, masing Christian, ganun po . Ang dami ko nakakausap ng mga Christian . Sabi ko nga sana hindi ganun ang church natin, hindi maging kahiyaya. Kasi marami mga Christian church ngayon nakakahiya. Marami akong tatanungin, mga simpleng tanong lang, paano ka naligtas? Ano naging patay ng kaligtasan mo? Hindi ko masagot . Pag tinanong mo, 15 taon, 20 taon, 25 taon na sila sa church, walang alam. At malalaki yung kanilang mga churches. Yung atin, malit na, our church is, we have a humble beginning. Malit lang, pero siksik-diglig naman ang aral, tsaka biblical. Pinagmamalaki nila yung mga pangalan ng church nila kasi kilala mga pangalan . Ang gagandang pangalan . Tsaka may mga uma-attend na mga artista, no? Pinagmamalaki nila, no? Pero wala pong laman. Wala naman. Kawawa naman yung ganun mga Christians, ano? Pero mo, nakatira ka sa community, gusto mo mag-attend sa church na malalaki. Ayaw mo sa community. Kasi mahirap lang sila, saka hindi sosyal. Gusto ko yung kilala. Hindi na ako babanggit ng mga churches, kilala naman yun. Ano? Gusto ko yung mga kilala. Yung kilalang-kilala yung mga churches doon. Ang mga nagtuturo, mga pastor, Amerikano. Madalas may mga guest silang Amerikano. Mas bilib sila sa mga puti. Ayan. Madalas, nahihikayat tayo ng mga advertiser, no? At yung social media. Ang dami na ngayon . TikTok, no? Facebook. Dami na. Gumagamit sila ng mga influencer. Di ba? Makakita niyo yung mga pangalan na naglalakihan dyan sa media, di ba? Sila yung nag-i-influence sa mga kabataan. Anong gagamitin mong sabon? Anong gagamitin mong pabango? Anong shampoo? Di ba? Sila po yun, no? Pinapanood natin at minsan akala natin tayo rin yun. No? Bibili tayo ng sabon, pero walang pabiling kape. Alam mo yun, magaya lang. Magkaroon lang ng... Alam niyo yung sinasabi ko . May ilan sa inyo rito, ganyan . Kahit itanggi ninyo . Diba? Ganyan tayo. No?
Gusto i-maintain yung buhok, gagamit ng mga shampoo yan. Hindi naman kaya bumili ng shampoo. Ang binibili ng shampoo lang yung... Di ba? Masabi lang na ano. Kasi nga, na-influence sila ng mga influencer. No? Hinikayat nila ang mga tao na bilhin ang kanilang mga produkto. Kaya pag tumingin ka sa FB, sa TikTok, pati pagkilos, pag-arte ng mga influencer, kuhang-kuha. Tumingin ka sa Facebook, pati mga Christian, pagka may mga pictures, tatawa nga ako, pinapanood ko yung Facebook. Yung mga pagpapakuha natin para sa mga artista. Ano niyo yun? Tigilan nyo nga yung mga kalokohan yung yan. Isipin mo kung saan ka nang galing, oy, taga-bagong baryo ka, huwag ka mag-aasa na, akala mo kung taga-saang planeta ka. Ay, naku, nakakahiya. Nakakahiya. Akala mo, tinignan ko, pinagtatawanan ko po yun. Oo, nagtatawanan ko yun. Tingnan mo itong isang to, kung maka-asta, akala mo talaga. Hindi siya galing sa bagong baryo. Epekto yan ng mga influensya ng mga taong nasa media. Pinipilit natin na, ba't hindi natin pag-alabin yung puso natin sa Ebanghelyo ng Panginoon? Doon tayo tumutok. Huwag yung mga... Balikan nyo yung mga Facebook nyo. Sige, tingnan nyo yung mga litrato nyo ron. Kakahiya yung mga... Hindi na mamalayan ng mga Kristiyano na biktima sila. Katunayan, no? Naghahatid ito ng emotional and psychological crisis. Halimbawa, makakaranas ka ng guilt at kahihiyan. O, hindi ba? Very stressful yan. Kaya ang pagsuway sa turo ng Biblia ay maaaring magdulot ng emotional crisis at pagkalito sa iyong pagkatao. Ako, natutuwa ako sa Panginoon kasi 1988 ako nakakilala. Hindi na ako naapektuhan yung mga endorsers na yan, yung mga influencer na yan. Walang dating sa akin yan. Alam ko yung buhay ko kung ano eh. No? One thing more, you might one day question your Christian faith. Na born again kaya ako? Kasi maiisip mo rin yan eh, pagka nakahiga ka sa kwarto ninyo. Tatanungin mo yung sarili mo, ano kaya ako? Nakakilala kaya ako sa Panginoon? No? Diba? Hindi lamang guilt at kahiyan, meron pa, yung inner conflict. No? Ito yung pag-igting sa pagitan ng makasanlibutang pagdanasa at spiritual na pananampalataya. Kapatid, may conflict of interest dyan. Tandaan ninyo, no? May conflict po yan. Maaring maghatid to, no? Sa mananampalataya ng anxiety, yung stress at yung depression. Baka hindi nyo naintindihan. Mararamdaman mo ang pagkahiwalay sa mga layunin ng Diyos. Makikita mo, hindi ka na in touch sa Panginoon. Yung buhay mo, pang-araw-araw, sanlibutan na. Alam mo yun? Sanlibutan na. Wala na, parang out of touch ng Panginoon. Yan ang epekto niyan. At pag dumating na yung mga anxiety, no, yung stress na yan, ang kauhulugan niyan, depression. No? So, masama ba ito? May sinasabi po ang Biblia tungkol dito? May panganib bang nakapaloob sa pakikiayon sa sanlibutan ito? Well, as Christian, conforming to the world can be problematic. No? Now, here's a biblical perspective. Letter C, the danger of conformity. No? Ano sinasabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:15 hanggang 17? Basahin natin. Pakinggan nyo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Very specific, Ang daling intindihin. Nakita niyo ba yun? Sabi niya, huwag niyo ibigin ang sanlibutan. Huwag niyo ibigin. Sabi niya ganun. O mga bagay na nasa sanlibutan. Talagang mamimili ka na lang. Kasi lahat yan, iwinagwag ni Satanas sa mundo. Sinaboy niya yan eh. Sinaboy niya. Nasa sanlibutan lahat yan. Ito magre-remind sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. No?
Kasi sabi niya, ang umibig sa sanlibutan, hindi umibig sa Ama. Wow, may problema ka dyan. Naintindihan mo yun? Meron tunggalian ng uri dito. Makita niyo? Ano pa sinasabi niya? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ng pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. That's what the world can offer us. Alam niyo? Hindi mo na mamalayan yan. Nandiyan ka na. Ha? Alam mo yun, yung wala pa yung sweldo, kinikwento mo na yung bibilin mo. Naalala mo lang yung bibilin mo, pero yung babayaran mo, hindi mo naisip. Kasi na-consume ka nung mga ikinalat at isinaboy ni Satanas sa mundo Yun ang nagpapakislap ng mata mo Alam mo yun? Nagdaan po tayo dyan Alam niyo po, dati tayong hindi maka-Diyos Hindi naman ako dating believer Sa tingin niyo, hindi ko naranasan yan. Kaya ko nga naikikwento, kaya ko nasasabi. Sa tingin mo, itong mga apostol na nagsasalita sa atin ngayon, hindi nila naranasan yan? Naranasan po nila yan. Nakita niyo? Kaya nga may aral Kasi nakita nila yung panganib na ihinihahatid ng pagka-makasanlibutan. Wala ka ng mga asahan sa sanlibutan Ano yung sinasabi sa verse 17? Tingnan nyo. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Period. Nakita niyo ba yun? Mawawala lahat yan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Wala ka naman palang aasahan sa sanlibutan mawawala naman pala lahat ba't doon tayo nakatutok? Bakit tayo na-excite? Ba't lumulukso ang puso natin? Di ba? Wala. Mawawala. Uulitin ko yung sinabi ni Apostol Santiago. Ang sakit ng sinabi niya, di ba? Yung binasa ko na, basahin natin ulit. Santiago 4:4. Tingnan mo, sabi niya, gigisingin ka nito Mga taksil, hindi ba niyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Wala ka nang pwedeng aktrasan dyan. Iyan na po yan Totoo po ito. Totoo po ito. Itong salita na ito ni Apostol Santiago, warning na kagad yan Hindi po natin matitiis talaga Kasi yung sanlibutan, ang daming glitters. Alam niyo ba yun? Mga kumukuti-kutitap. Alam mo, may mga tao na mahilig ang mata sa mga alahas. Basta mukhang ginto, gusto niya. Akala niya lahat ginto. Alam ba niyo ngayon, hindi po lahat ng binibili niyo na mga bracelet, yung bangle, kung tawagin, no? Gintong-ginto, hindi po pala. Hindi po. Yung pala'y binalutan lamang ng manipis na parang papel na ginto. Ang ganda ng pagkakagawa, pinanood ko po dinidibuho, at ang mahal ng benta. Mga tao, bili ng bili, akala na, ginto na bilhin nila. Hindi po. Not everything that glitters is gold. Ganun tayo. Bibili ako ng Pasko, bibili ako ng bibili ako magandang bracelet. Hindi naman masama yun Gusto mo lang. Pero para utangin mo yan, babalik ka in advance, para namang, ba? It can easily lead us to the things we know are wrong. Handa ang may inuman dahil sa kapaskuhang ito. Dadaan ka. Pare, daan ka muna pare. Ang dami po niya sa looban. Uli ko na, ito naman naging Christian lang Isang tagay lang. Mamamatay ka ba kung inumin mo yan? Ito naman, masyado namang arte mo. Kaya hindi mo kami madala sa church O sige na nga, inumin ko na nga para makapunta ka ng church. Lolokohin mo. Nadadala ka sa espiritu ng sanlibutan sa panahong ito, nakalimutan na ang mga aral. Because of the season. Diba? Kapag ginagawa ng iba,
malaki ang pressure na umayon tayo sa kanila. No? Ginagawa kasi nila eh. Di ba? Madalas pa nga kukutyain ka at tatawanan ka para umayon at makisama sa kanila. Ang KJ mo naman eh. Yan, ganyan po yan. Yan ang salta ng sanlibutan. Ikaw naman, masisa ka, Paskuhang ito lang. Ikaw naman. Maintindihan ka naman ng Diyos mo. Ang tagal mong pinaghirapan, biro mo isipin mo yung aral ng Panginoon. Ang tagal mong panahon na nag-struggle. Hindi mo maiwan-iwan yung kasalanan, tapos nung magtagumpay ka na, babalik ka pa ngayon. Sayang naman. Diba? Nung umalis tayo sa kasalanan, ang daming struggles. Ang struggle ko po noon, sigarilyo, tsaka beer. Beer drinker kasi ako eh. Isang araw nagpasya ako. Sabi ko, hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigarilyo. Ay! Binuksan ko yung rep kong maliit. Yung rep kong maliit ngayon, eksakto isang case na beer. Walang labis, walang kulang. Wala nang puwang, wala kami ilalagay. Talagang isang case na beer lang. Binuksan ko yun, sinoli ko sindahan lahat. Yung lahat ng sigarilyo, binuksan ko, tinira ko, nilaglag ko sa may labasan ng tubig. Lahat ng mga lighters ko ngayon ko na pag-isip, ang mamahal pala noon. Pinagpipit-pit ko ng martilyo. Kasi, nagdesisyon na ako, ayoko na eh. Wala na akong binalikan pagkatapos. Kailangan desisyonan mo eh. Yun yung sinasabi kong struggles. Tapos ngayon, babalik ka ron dahil hindi mo mahindian kasi kumpare mo, kasi kaibigan mo. Tapos sasabihin siya, hindi mo ako madala sa church masyado kasi kayong Dahil doon, bibigay ka, manindigan ka. Yun ang pagkakataon mo para patunayan sa kanya na hindi na ikaw yung dati. Malaki ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At ipinagpapasalamat mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Di ba? Pagtatawanan ka talaga nila. Ganun po yun. Minsan nga tingin sa atin, mga weird tayo eh. Because what? Because once we give in, the next time, conformity is a lot more easier. Pasok ka na riyan. Pag pinagbigyan mo yan. No? Kaya kapag sinunod natin takbo ng sanlibutan ito, hindi po malayong mapahiwalay talaga tayo sa Diyos. Yun yung sinasabing malaking panganib. No? So ano ang relational crisis na ito? Saan pupunta, saan nahantong itong mga ito? No? Unang-una, magkakaroon ka ng tinatawag na strained relationship. Ano po yun? Dahil sa kompromiso, maaaring ang mga bagay na pinahalagahan natin sa buhay ay makapinsala sa relasyon nating magkakapatid, sa pamilya, sa kamag-anak. Ano pa? Merong impluensya ang sanlibutan, worldly influences. No? Ang pakikisama sa mga hindi mananampalataya ay hahantong sa hindi malusog na impluensya. Danas naman ninyo yan eh. Di ba? Yung mga dati yung kaibigan din yun na naging kasama. Kasi iba na takbo ng buhay nila. Tayo, binago ng Diyos eh. Ako ganun din eh. Ang dami kong kaibigan. Ang dami kong barkada, kaibigan. Grupo ng mga kababata ko, grupo ng mga pulis, grupo ng mga riders, grupo ng insurance people, yung mga manufacturer, mga kaibigan ko, personal kumpare. Wala na po lahat eh. Kasi nga, hindi na maiwan-iwan yung kanilang kinilalagyan. Wala na nga ako doon eh. Anong gagawin ko? Babalik ako doon? Di ba? Matutuwa sila pagka bumalik ka. Sasabihin na, kita mo, sabi siya, ang sarap itong buhay na ito, umalis-alis ka pa eh. Mapapahiya ka. Wala ka ng patotoo. May mga kilala akong Christians na napakinggan ko doon sa may Santa Ana, Manila, nagpatotoo. Mga kilalang gang ito nung araw. Maraming mga napatay na tao to. Nagpapatotoo siya, may tama siya ng bala, pilay na siya. Yun, dahil sa pakikipagbarilan niya sa mga polisyon. Ang ganda ng patotoo niya, ang dami mga taong humanga. Isang araw, nalaman ko ng hold up. Sila ang patotoo mo. Maraming mga tao naniwala sa buhay mo. Di ba? Yung pressure kasi ng alam mo, meron pa, church disconnection. Maaaring mapalayo ka o mapahiwalay sa komunidad ng simbahan
at spiritual na suporta ng magkakapatid. Huwag po tayong magkakamali. Napakarami ng mga paalala sa atin ng Biblia. Kagaya ng paalala ni Apostol Juan. Sabi niya sa 12 hanggang 15, ano po sabi niya? Pakinggan niyo. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, na nanatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Malalim yung himig. Parang biglang tumahimik yung dagat. Alam mo yun? Para walang kaingay-ingay para maintindihan mo yung salita ng Panginoon. Hindi natin namamalayan yan eh. Yung iba kasi careless, yung mga Christians. Sino papangaralan natin? Yung mga tao sa labas? Hindi po. Dapat yung mga nasa loob. Yung mga na-convert na, yung mga Christians na, sila dapat ang alagaan, sila dapat ang bantayan. Kasi mga tupang ligaw yan eh. Ang tupang ligaw, obserbahan ninyo, no? Meron ditong bahay, may bahay. Andito yung bahay. Andito yung mga tupa, dyan. Pakinggan nyo, isang tupa, umikot, pumunta rito. Iyak ng iyak. Hindi makabalik doon. Ganun ang mga mentality niyan. Kaya tinawag sa Bible yan, tupang ligaw. Galing doon sa kupunan nila, paglipat dito, hindi na makabalik doon. Iiyak na lang ng iiyak. Ganyan ang mangyayari sa Christian. Pag napahiwalay ka, pag nawala ka sa kalinga ng Diyos, iiyak-iyak ka. Mag-isa ka. Ang hirap bumalik. Yun lang umabsent ka ng 2 buwan sa church, ang hirap na bumalik eh. Para kang tupa, yun. Ganun po yun. Kaya yung Christian, maraming i-give up talaga. Marami. Huwag kang mag-alala kasi mas malaki ang mundong ibinigay ng Panginoon sa atin kaysa sa sanlibutan. Meron tayong give up. Halimbawa, sinabi sa unang 1:2-6, ano sabi? Basahin natin. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa na naman, ang nasa ng mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Very specific yan. Sige. Mag-isip-isip ka pa. Kailangan i-give up yung pita ng laman. Ano po yan? Yung morality, no? Ano pa? Ang pagnanasa ng mga mata. Yung pagiging materialismo. Yung pagmamalaki sa mundong ito. No? Pinapangaralan mo na, sinasabihan mo na, nagmamataas pa. Yung pag-aaral natin every Wednesday, every Friday, maski yung mga exhortation dito, aral po lahat yan. It reminds us of everything in this life. We need to listen carefully and obey. Kailangan i-remind sila. Palagi, i-remind. Kaya may gawain ng church eh. Pinapangalagaan yung mga tupang ito para hindi sila maaligaw, para hindi sila mawala. Yun ang dahilan. At ang sanlibutan ito, ang gumagawa ng effort para mapahiwalay tayo. Marami silang mga effects kung ano-ano nung pinagagawa nila. Yung number 1 talagang kalaban natin, yung media, sobra. Tama media, sang katerba, sang damakmak yung mga fake news. Hindi mo na alam kung sino ang tama, sinong... Maski yung mga lehitimong mga kilalang mga sabihin ko na, ABS-CBN, Channel 5, yung kina Mel, yung kina Noli de Castro. Wala na pong kredibilidad ang mga nagbabalita na yan. Dati, parang mga institusyon yan, ngayon wala na po.
Hindi mo na paniniwalaan yung mga sinasabi nila. No? Yung mga envelopmental journalists. Lahat yan, may envelope yan. Galing sa nakatataas. Kaya ang balita niyan, kung ano sinasabi ng pera. You should notice that. Sa akin, pagkabalita, alam ko na kagad totoo o hindi eh. Hindi ito totoo. Fake news. No? Katunayan, hindi lang po relational crisis ang maapektuhan. Maaari ding even theological crisis. Theology, no? Ano po ito? Kompromiso sa doktrina. Nagtatalo na isip mo pag binabasa mo ang Biblia, kasi dito, sa Korah, ibang interpretasyon ng Korah sa Biblia. Kinukumpara mo ngayon. Yan, you begin to doubt the Word of God. Yan ang ginagawa ng Diablo. Gumagawa siya ng sarili niyang paksa para sirain ang original na layunin ng Diyos sa tao. Pagbabawas ng turo sa Biblia upang umangkop sa mga makasanlibutang pananaw. Yung Korah, ewan ko kung nakakabasa kayo ng Korah, dumadating sa akin yan araw-araw eh. Totoo bang Diyos si Kristo? Wow. Huh? No? Ano pa? Papasok dyan yung mga pagdududa sa pananampalataya. No? Pag-question sa kapangyarihan at pagiging totoo ng Biblia. You will begin to doubt the book. Totoo kaya ito? Tumawid sila sa dagat? Ang layo na. Totoo kayang nahati yung dagat? Nagsisimula ka na magduda. Kasi sinasabi ng mga scientists, imposible yan. So mas naniniwala ka na sa sinasabi ng mga... Magsisimula na, yan, parang nagdududa ka na. No? At eventually, pag-aabandon na sa mga pamantayang moral at ang mabigat pa ay mahulog sa idolatry. Mahulog ka dyan sa idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, inuuna ang makasanlibutang mga hilig kaysa sa Diyos. Tingnan nyo ito madali lang no? May gawain tayo linggo. Dahil kakasal yung kaibigan niya, hindi atin ng church yan. Uunahin niya yung kasal. For your information, lahat ng kamag-anak namin na ikinasal, basta tumama sila sa araw ng linggo na gawain natin, wala po kami dinadaluhan. Bakit? Ayaw namin masaktan ng Diyos. Ang laki ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, tapos uunahin ko yun. Ano? Si Lord ang nagsusupport ng hininga ko. Siya nagbibigay sa akin ng pagkain. Uunahin ko yun. Kasi kaibigan ko. Maintindihan niya yun. Huwag mo sabihin na, maintindihan ako ng Diyos. Hindi, yung kaibigan mo dapat maintindihan ka. Hindi yung Diyos ang iintindi sa'yo. Maraming kompromiso, lalo ngayon sa panahong ito. Now we understand why the Apostle Paul commands us not to conform to this world. May mga malubhang panganib sa pagsunod sa takbo ng mundong ito. No? So paano natin haharapin ang pressure na to? Let's move to Roman number 2. Dealing with the pressure to conform. Ayan, no? Letter A, be a transformist, not a conformist. Get nyo? Yung conformist, siya po ay, itong conformist is the one who undergoes a superficial, shallow change. Mababaw na kamulatan kahit matagal na sa Panginoon. In short, hindi na talaga lumago-lago ang taong to. Di ba masaklap yun? A conformist, as used here, no, is one who becomes a cheap imitation. Sumasabay sa ginagawa at iniisip ng iba. In short, hindi nag-iisip na mabuti. Ganyan po ang conformist. No? Basta sinabi nila, marami sila, oo na yan, okay na yan. So, yun namang transformist, iba po yun sa conformist. No? Transformist undergoes a real change. Sumasa ilalim sa tunay na pagbabago
Ano yung magandang halimbawa ng pagbabago? Nakakita na kayo ng uod na naging paru-paro. Alam niyo ba? Ganun po yung transformation. Nagsimula ka sa Christian life mo bilang uod. Ngayon, paru-paro ka na. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ka mananatiling uod. Mararanasan mo yung tunay na renewal, and that begins with the conversion. Nalaman mo na yung totoo. Paru-paro ka na, babalik ka pa sa uod. Hindi pwede yun. Sabi po ni Tito, Apostol Tito sa 3:5, no, basahin natin. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Kita niyo yung pagbabago? Kita niyo yung change? No? Kita niyo yung transition? No? Nakita niyo? Ganun po yun. So bakit ka sasabay sa mga uso at ginagawa ng maraming tao? Diba? It also involves the renewal of mind. Kasi may aral ka na eh. Dati walang laman ng utak mo. Ngayon, alam mo na, punong-puno ng salita ng Diyos, dahil sinanay mo ang sarili mo na dumulo sa mga gawain ng church, napupuno ka ng karunungan at kaalaman, alam mo nang iwasan yung mga bagay. Talagang, ako nakikita ko po yun eh. Ayan na eh, pak. Sa harapan mo. Alam mo yun? Pwede mo namang iwasan yan eh. Mga usapan sa looban yun. O anong pamasko natin? Anong pamasko natin? Natatanong ba kayo noon? Uy, ano ang pang-Noche Buena ninyo? Kami, naghahanda na kami. Si nanay, nag-order ng kambing sa Bulacan. Ano yun? Kami, hindi. Ano na kami? Bibili na lang kami ng 2 kilong lechon. Pwede na yun. Para makaraos lang Noche Buena. Yung bang pinoproblema pati yung Noche Buena? Ano kayang... Yung salita pa lang, ang layo na eh. Noche Buena. Hindi po Pilipino eh. Dinagdagan pa ng isa, Media Noche. Diba? Pinagkakagulo ng mga tao yan. Ngayon, alam ba yung abalang-abala sila. Pila na naman po yung binibilihan ko ng ham. Ano pang ano? Excelente. Siguro marami siya hindi nakatikim niyan. Ano? Yan yung isa sa pinakamatandang original na gumagawa ng ham. Excelente. Andun pa rin sila sa kalyeng yon. Sa Quiapo. Pila. Ang haba ng pila. Biro mo, tatayo ka ron. Akala mo, anong ginagawa ng mga tao rito? Ang haba ng pila. Yun pala, pumipila sa ham. Masarap naman kasi talaga eh. So sila, parang hindi nila may dadaos yung kanilang Noche Buena kung walang ham. Di ba? Sa looban, meron ka noodle soup, okay na eh, no? Noodle soup, di ba? 4 pa maghahati ron, yung malaki-laki ha. Dagdagan mo lang ng marami sabaw, pagkakulang pa di ba? What happened to the Filipino, no? May mga, so sabi, balikan natin ulit yung nasabi sa Romans chapter. Ito pa ulit-ulit ito, Romans 12, verse 2. Ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo, tamo ha, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Isipin mo yon. No? Uy, bakit ako nadadala sa Paskong ito? Nakatingin si Lord. Ano kaya tingin ni Lord sa akin? Di ba? No? Nagpapatuloy ito sa ating buhay, mga kapatid. No? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:16 naman, tingnan nyo, sabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawan lupa, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Yan ang dapat pagsikapan natin. Sa mga gawain, huwag kang nung Miyerkules, kukunti ang tao. Nung Friday, nakita ko kukunti ang tao. Sabi ko, ano kayo nangyari sa mga?
Siguro namimili na sila, baka busy-busy na ang mga tao sa church. O baka naman marami may sakit. No? Becoming a transformist addresses the reason why many conform. Minsan, may pakiramdam po tayo na nag-iisa tayo, kaya gumagaya at sumusunod sa mga ginagawa ng sanlibutan. Feeling natin na left out tayo eh. Sila barkada eh, na ikaw ang kaya. Kasi hindi ka naman konformista eh, no? Ngunit alam natin na mahal tayo ng Diyos. Tayo ay special sa Kanya kung susunod tayo. Dapat alam ng bawat Christian yun na mahal siya ng Diyos. Yung lalo-lalo na yung mga nasa church na, pati yung mga panauhin natin. Kaya sila nakarating dito, hindi dahil mahal natin sila, dahil mahal sila ng Diyos. Hindi tayo. Wala tayong pakialam sa kanila. Sumusunod lang tayo sa nais ng Diyos na ipahayag sa kanila. Di ba? Binibigyan natin yung imbitasyon sa kanila. Nasa kanila yan pag tinanggap nila yan. So yung mga nandito sa loob ng church ngayon, yung mga dumadalo, pati mga panauhin na yan, mapalad sila kasi mahal sila ng Diyos eh. Hindi sila nire-reject. Basahin natin yung 1 John chapter 3 verse 1. Tingnan nyo. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kita nyo na? Tapos yun ang sasamahan mo. Yan ang barkada mo, yan ang kaibigan mo, yan yung best friend mo, favorite friend mo. Magising tayo, mga kapatid, no? Ano pa? Nagnanais tayong sumunod sa karamihan, ngunit alam natin ang kauwian ng pagsunod sa sanlibutan. Alam na natin yan, obviously. Matindi kasi ang ino-offer ng sanlibutan dahil mukha siyang maganda at kapaki-pakinabang. Ang tawag po dyan, fancy. Hindi po totoo yan. Kaya sabi ko na hindi lahat ng kumikinang ginto. Hindi po totoo yun. Tulad ngayon kapaskuhan, ano po nangyayari? Marami ang nahihirapan na pero gustong maganda sa araw ng Pasko. Listen carefully. Gusto maganda sa araw ng Pasko kahit wala namang kakayanan at walang kabuluhan. Ano po ang gagawin nila? O edi mangungutang para makapaganda. At alam na natin ang dulo nito. Hindi po masaganang taon kundi masaganang baon sa utang. Pag hindi ka pa natuto. Di ba? Masaganang baon sa utang. Yung iba, yung mga inutang ng December hanggang March, hanggang April, hindi pa tapos bayaran. Di ba? Nadadala kasi tayo ng ano eh. Uy, may sale ngayon sa Kwan ah. Yung mga bangko nag-o-offer. 30% off, 40% off. Lumulukso ang puso mo. No? Buy now, pay later. Alam yan? Buy now, pay after 3 months. Wow, ang ganda, no? Parang akala mo libre, no? Pero babayaran mo yun. No? Sa kagustuhan mo lang na makasabay. No? Mabuti basahin din natin ulit yung kwan. Yung 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Ano sabi pa? Puro mga ano to eh, oh. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sanlibutan. Yan, no? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Paulit-ulit yan, ha? Hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ayan, yung gusto mo. No? Ang nasa ng mata, yan. At ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan po yun. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang pinakamaganda rito yung verse 17. Kasi totoong mawawala ang sanlibutan. Lahat ng mga kinahumalingan natin, mawawala lahat yan. Pero tandaan mo, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Ako may edad na ako. Ano ba inaasam-asam ko? Gusto ko ba magkaroon ng, ano pang gusto ko? Naranasan ko na yung magkaroon ako eh. Ano pang gusto ko ngayon? Ang gusto ko ngayon, makatawid ako sa buhay na nais ng Diyos. Yun ang gusto ko. Diba? Lahat tayo nagkakasakit. Si Sister Ruby may sakit po. Isang linggo siya nung may sakit. Nahihirapan siya maglakad.
Hindi siya makalakad na malayo dahil yung meron siyang knee problem. Pinasok namin sa ospital kahapon. Nandun po siya ngayon. General check-up na. Wala akong bago eh. Alam ko na isang araw, either she or ako, mawawala na sa mundong ito. Pero ang maganda rito, meron kami inaasahan. Hindi kami nalulungkot eh kung sino man ang mawala sa amin dito. As long as kasama namin ang Panginoon, walang dapat ikalungkot. Dahil lahat tayo uuwi dyan, mga kapatid, whether we like it or not. Ang pagandaan nyo, yung uuwian ninyo. Makakauwi ba kayo doon? Doon ba ang tungo ninyo? Eh, lalo na yung mga may edad dito. Alam mo ba, pag namatay ka, saan ka pupunta? Baka ang lakad mo pa, ekis-ekis pa. Mag-isip-isip ka, konti na ang panahon mo. Wala ka ng panahon. Yun naman mga bata, huwag kayong umasa. Ang babata nang namamatay ngayon, 24, 25, 17, 18, ano ka? Kala nyo, ligtas kayo? Ang tingnan ninyo yung buhay ninyo ngayon, sapagkat yung ngayon, yan ang magtatakda ng kinabukasan mo. So, may panahon pa. Habang umaandar ang orasan, ayusin mo na. Tiyakin mo. Huwag ka na magpa-ekis-ekis, kapatid. Lahat naman ng bagay masarap sa buhay eh. Lalo na mayroon kang nobyo, may nobya ka. Masarap yun eh. Masarap lang sa umpisa yan. Yung mga maginobyo, magnobya ito, magtanong kayo sa mga may asawa na kung ang masarap ang buhay. No? Mawawala lahat yan. Tingnan nyo na lang kung ano matitira. No? Tingnan natin ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na Kristiyano at hindi. Tingnan natin. Ang mga Kristiyanong tunay ay napagbagong loob. Napagbagong loob na. Hindi na babalik sa lumang buhay nila. Wais ka eh, wais. No? Samantalang yung mga mabababaw at hindi tunay na nakakilala ay mananatili sa pagkabaon sa sanlibutan. Kaya nga, ang may papayo natin ay, letter B, be a leader, not a follower. Huwag yung sunod-sunurang ka, maging leader ka naman, kapatid. No? A transformist is a leader who proves to others what is good, acceptable, and perfect. No? Uulitin ko na naman yung Romans chapter 12, verse 2. Ito yung ating morning devotion. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Itakda mo na yan sa buhay mo. They are supposed to be present, their bodies as a living and holy sacrifices. Yun ang sinasabi ng aklat eh. Di ba? Romans chapter 12, verse 1, ano sabi niya ni Apostol Pablo? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hindi ka maliligaw, kapatid. Ayan, no? Hindi ka maliligaw. Offer yourselves as a living sacrifice to God. Akala kasi natin mahaba ang buhay eh. Okay, ilan taon ka na? 35? Tagal pa pare, no? 35 eh. Akala mo ganun? Ang dami na mamatay araw-araw. Kahapon, nandun ako sa ospital. Nandun ako sa ospital. Siyempre, papasok ka, magdideposito ka. Hinihingan ako ng malaking deposito sa accounting. Sabi ko gano'n, teka, bakit? Ilan ba, sa tingin mo, 1 buwan kami rito? Sabi ko sa babae, hinihingan ako deposito. Alam niyo mga kapatid, naalala ko yung mga kapatiran dito, paano kung may magkasakit sa inyo at kailangan kayo ma-ospital at ganun, may babayaran kayo. Deposit mo, ba, 50,000. Babayaran mo yung doktor cash. Yung doktor, binisita ka, sinilip, may stethoscope, ginanong-ganon, tinuludok-tuldok yung dibdib mo, tsaka likod mo, 10,000 pesos. Anong gagawin mo? Magpakamatay ka na lang. Saan ka pupunta? Sa center? Walang ibinibigay sa atin. Yung pera, wala po.
Walang mga alcohol sa center. Walang mga gamot sa kagat ng aso. Alam mo yun? Sabi ko, kawawa mga mahirap. Mamamatay po sila. Ang mga Pilipino sa bagong baryo, walang kakayanan magbayad ng magandang ospital. Samantalang, huwag tayong mag-isip na, bakit, Pastor, bakit gano'n? Gano'n talaga ang bansa natin walang ano. Hindi, bakit yung ibang bansa? Yung kapatid ko nasa Japan, libre bahay, three bedrooms. Libre bahay, libre yung kanyang tagapaglinis ng bahay, tuwing umaga dumadating doon, hapon, nililinis yung bahay. Meron siyang caregiver. Pagdating ng oras ng pagkain, may pagkain, naka-plastic, may cover na. Libre lahat. Anong ginagawa ng kapatid ko? Nagmumol maghapon. Kasi, yung gobyerno ng Japan, pinapakain ng kanyang mamamayan. Libre lahat. Ito yun. Kaya maiisip ko, kawawa mga Pilipino talaga, sabi ko. Mamamatay na, pagka nagkasakit na lang. Tutulugan mo na lang yung sakit. Tutulugan mo na lang hanggang di ka magising. Kita niyo po yun. Yung katawan natin, yung buhay natin, short lang yan, kapatid. Hindi yan matagal. Ako, minsan pag-iisip-isip ko, sabi ko, mukhang may calling na ako. Yes. Hindi ako magtataka. Ganon talaga no? 78. Kung darating pa ako sa birthday ko, di 79. Kung darating, no? 79. Ano ba ito? Contest? Pataasan ba ng edad to? Di ba? Hindi po yun. Hindi pataasan. Yung kalidad ng buhay natin. Kahit na 40 ka lang, kahit na 30 ka lang, kahit na bata ka pa, pero alam ng Diyos na yung buhay mo nakalaan sa Kanya. Di ba? Ang sarap, makakatulog ka na mahimbing. Hindi yung puro kaguluhan, eto na yung Pasko, kagulo na. Diba? Tatayo yung mga bata sa may bahay. Lumayas kayo, mga demonyo kayo. Biro mo yun. Anong ginagawa natin? Nakikigulo tayo sa sanlibutan. Mahiya tayo. Huwag ka na bumalik yan. No? Hikayatin natin yung iba na gawin yung tama. Huwag sundan ang mga maling tradisyon na kinalakihan sa halip ay magsuring mabuti kung ito ba ay kinalulugdan ng Diyos. Gusto ba ng Diyos yun? Ganito ang pinaalala ni Joshua sa mga Israelita. Ito, favorite ko ito no? Josue chapter 24, verse 14 to 15. Sabi niya, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupang inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sarap, di ba? Ang sarap. Sarap ang pakiramdam mo. No? Kanina nagpupuri tayo. Ang sakit na masakit po yung mga tuhod ko. Pero, konti sakripisyo lang yan Di ba? Ang tagal, sakit. Sabi ko sakit. Konti lang yun. Sakripisyo. No? So, dahil po dito, ano po naging resulta? Pagkatapos ng talatang yan, ano po naging resulta? Sabi po sa mga Hukom 2:7, ano nangyari? At naglingkod ang bansa o ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. Maging sensitive tayo, mga kapatid. Ano bang ginawa ng Diyos sa atin dito? Yung mga konformista kasi, sila po yung mga simpleng mga tagasunod, no? Letting others to do their thinking for them. Sila nag-iisip para sa iyo. Yung mga taong yan ang magpapahamak sa iyo. Kaya Roman number 3 sabi,
Do not be conformed to this world. No? Again, Romans chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa verse 2, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Marami pong tao sa panahon ngayon ayaw humiwalay sa libutan dahil sa takot na kung ano ang sasabihin sa kanila ng tao. Nai-impluwensya sila. No? Halimbawa, sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad, sa lipunan, natatakot sila sa sasabihin ng mga tao. Alam mo, kung may kakatakutan tayo, katakutan natin ang Diyos. Yun ang dapat natin katakutan. Amen po ba? Amen. No? Totoo ba yun? Dapat ba matakot tayo sa Diyos? Di ba? Basahin nga natin sinabi ni Apostol Mateo sa 10:28. Sabi niya, pakinggan nyo, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Mag-isip kang malalim. No? Maliwanag yung payo sa atin. No? Letter A, conformity of world is contrary to new birth experience. Yan. Di ba? May karanasan ka na kung paano ka pinanganak na muli. Ang karanasan ng bagong kapanganakan ay naghatid ng pagbabago sa mga mananampalataya, making them spiritually alive. Ito yun. Sangkot sa pagbabagong ito, ang pagbabago ng pag-iisip na nagbibigay ng daan sa mga mananampalataya na mag-isip at mamuhay ng naiiba sa sanlibutan. So ano pa ang mga ibubungan ng pakikiayo natin sa sanlibutan? Ano po ang ibubungan to? Unti-unting pagtalikod sa pananampalataya o backsliding. Yan. Pag nakikita ko yung mga tatay dito na parang si Islaw, alam niyo si Islaw? Lulubog, lilitaw. Mahiya nga kayo. Mahiya kayo sa mga sarili niyo. Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gagalitin ng Panginoon. Huwag niyong gawin yan. Magbago na kayo ng isip, sabing ganun. No? Ano ibubunga yan? Kakulangan ng paglago. Nanatili kang uod habang panahon. Hindi ka naging paru-paro kahit minsan. Ano mawawala sa'yo? Yung tinatawag na walang hanggang gantimpala. Wala ka matitikman yan. Ano pa? Sinisira nito yung kredibilidad mo bilang Kristiyano. Lalo-lalo na yung patotoo mo. Wala nang maniniwala sa'yo. You know what? As a believer, we have an obligation to be different. Ang sabi nga ni Apostol Pedro, peculiar people. Naiiba. Iba tayo talaga eh. Iba tayo. Yung pananaw natin, iba sa pananaw ng mga tao sa libutan. Iba yung mga... Iba. Antimano, pagka may desisyon ka, alam mo na kagad eh, kung okay o hindi. Di ba? Yun po yun. So it is our reasonable service to separate from the world and to be transformed by the renewing, sabi ni Paul, by the renewing of our minds, no, that we might prove the will of God. Yun ang tandaan mo lang yun, no? Tandaan mo lang yun. Ipinanganak ka na kapatid eh. No? So maliwanag ang mga katagang binasa natin sa aklat ng Roma 12:2 kanina, no? Yung pinanganak na muli sa Espiritu ay isang matibay na katibayan na ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay at buhay. Sino po na born again dito? Amen. Ang aklat ng Roma, sa Kabanata 12 at mga talatang 3 hanggang 21, tandaan nyo yun ha, Romans chapter 12, basahin nyo mula 3 hanggang 21,
Ito po isang listahan kung ano ang dapat natin gawin matapos tayong makaranas ng bagong kapanganakan. Basahin niyo yan. Andun ang instruction eh. Born again ka na? Basahin mo to. Romans chapter 12, verse 3 to 21. Note mo yon. Ito pala yon. Okay? So, yun po yun. So, ano pa? Isang buhay na nakatuon sa ating Panginoon. Isang buhay na naiiba sa sanlibutan. No? Isang buhay na nakaugpong sa katawan ni Kristo. Yan yun. December, uulit pa ho yan next year. Huwag kayo mag-alala, hindi mo mauubos ang December. No? Niloloko lang kayo niyan eh. No? Tapos tayo naman, aligaga tayo sa mga kitang-kita. Bago. Kailangan bagong sapatos, bagong pantalon, bagong polo shirt, bago yung ipin. Di ba? Lahat pinababago lahat eh, no? Isang buhay na nakatuon sa pangangasiwa, pananagutan, pagtutulungan. Isang buhay na may maliwanag na pagkaunawa, hindi makasarili, no? Nauunawaan ang buhay ay hindi lamang umiikot sa atin, sa halip ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, kanino kasusunod? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, lahat tayo ay nakakaranas ng pressure na sumunod at gumaya sa mga pamantayan at ginagawa ng tao sa libutan. Especially the young who are so impressionable. No? Ngunit kahit na ang mga nakatatanda ay naihikayat rin at naiimpluwensya, ang mabuti, we have a choice. No? Either magpakatatag tayo o sirain ang sarili nating katawan, isipan at kaluluwa. O tumingin kay Jesus ang tunay na naninindigan at baguhin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating isipan. Kung tayo ay makikiayon, kung tayo makikiayon, umayon tayo sa larawan ni Jesus. Doon tayo. Gusto nyo gayahin yung Panginoon. No? Basahin natin yung Romans 8:29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Lahat tayo may place na sa Panginoon eh. Lahat tayo meron na. Meron tayong kanya-kanya. No? Kung maliwanag ang pag-iisip mo, nababasa mo yung aklat ng Mateo, may kanya-kanya tayong uwian. Huwag mong sayangin yun. No? What we need is a transformation of the inner mind. No? Ang maipakita natin kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at ganap na kalooban ng Diyos. No? Pag sinabi sa inyo ng mga tao na, Merry Christmas, huwag niyong gantihan ng Merry Christmas. Sabihin na lang yung Happy Holiday. No? Maski doon sa mga ganon, huwag na kayo makisabay, Merry Christmas. Ay, Merry Christmas! Happy New Year! Yay! Alam niyo yun? Baka babati ka sa mga tao, Diba? Purihin po natin ang Panginoon. Sabi nung isang nanay sa akin, Pastor, parang hindi kayo 78. 85. Alam nyo, kailangan masaya tayo, no? Kaya hindi tayo dapat na, naku, wala akong pamasko. Okay, buti pa kayo, may ayuda, kami wala. Mahiya nga kayo. Kulang pa bang ayuda ang Panginoon? Huwag nga kayong, di ba? Nagmamaktul. Buti pa kayo, meron kayong kami wala eh. Tayo po tumayo lahat. Palakpakan nga natin ang bawat isa. Bago tayo manalangin.
Huwag mo kakalimutan, sabihin sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Magseryoso ka, nakatawa ka, mahal ka ng Diyos. Sabi mo, serious ka, mahal ka ng Diyos. Alam nyo? Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Lord, wala kayong kulang sa amin. Kayo po ang namamahala ng buhay namin araw-araw. Salamat, kayo po nagbibigay ng sigla sa amin. Lord, ano pa ang maaari naming hingin? Isang bagay, Lord, tulungan mo kami, Lord, na mag-isip, Panginoon. Baguhin namin ang aming mga pag-iisip, Panginoon. Ibigay namin ang pinakamahalagang handog sa iyo, Panginoon. Ang aming pagsamba. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na tinatangkilik namin sa kasalukuyan. Nais ko, Lord, na hingin sa iyo na pagpalain mo ang kapulungang ito at ibigay, Lord, yung mga tanging handog na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kahit minsan, Lord, hindi ka nagkulang. Kahit minsan, Panginoon, ay hindi ka nagpabaya sa amin. Kaya naman, binibigyan namin ng pagpapahalaga ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Lord, sana huwag kaming matangay sa agos ng mundong ito, Panginoon, kundi mag-isip kaming malalim. At paglaanan namin ng pasasalamat yung lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, na ngayon ay kapiling kami sa iyong iglesia, dito nakakapakinig ng salita halos linggo-linggo. Kaya Ama, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Niluluwalhati ka namin sa oras ito. Kayo po ang Diyos na totoo at di nagbabago kailanman. Sa iyong kapurihan at ang kaluwalhatian, ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang bendisyon ng Lord. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, lalo kayong maging masunurin ngayon. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Magbatian tayo at manatili tayo sa ating mga upuan.